Ready, rolling! Magandang umaga, Stacia. Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi, mga heartbeat. Oy, mga mangmang, ignorante, mga walang pinag-aralan, magbunyi dahil ito po ang programa para sa inyo at sa mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at hindi nanonood ng aksyon. Welcome sa #1 news and commentary program na tatalo sa saksi. Dahil kami ang mga saksi ni Batman. Di ba yun naman yan, yung relihiyon? Easy. Walang kukontra sa... Kontrabando! Rock and roll to the world! Sa ulo ng mga namamaga at nagnanang balita, libu-libong Becky nagsanib puwersa sa kauna-unahang kongreso ng mga bading. Magnanakaw! Daig pa si Mar Rojas kung umiyak nang mahuli ng mga tanod. Easy! Sa showbiz, kilatisin ng ating suplado at walang prenong komentarista ang mga lumalabas na romantic comedy film, Rock and Roll to the World! Sa pampalakasan, ang pagkatalo ng Pilipinas sa China para sa bid ng 2019 FIBA World Cup. At sa komentaryong kupal, himay ng ating security and counter-terrorism expert kung buhay pa nga ba sa mga Pilipino ang diwa ng buwan ng wika. Teka, ba't may mga babae doon? Last week, wala tayo. Dito pala si Binibining Bea. Napakaganda naman ni Binibining Bea. Lakbay aral. Pero tatanong ako, bakit may lalaki dito? Oo nga. Eh, naiingit ako sa inyo kasi puro babae nandyan. Yun, no? Kaya na ako sarili ko. O yan. Ano pangalan niyan? Ano pangalan niya? Eto, pamangkin ko si Matman. Ba, kagatabi ka naman sa kagatabi sa camera. Ayan! Okay, balitang gender sensitivity. Yeah. Libu-libong miyembro ng Badingki Soliman Foundation ang nag-vote in sa Araneta Coliseum. Pero hindi yan para sa Miss Gay. Kung hindi, para sa first ever National Gay Congress na Kerry Beck. Ay! Ito ngayon ang mga pumipilantik na eksena sa report na ito. Gumora bell sa mga Becky kamakailan sa Araneta Coliseum. Hindi para sa concert ni Madonna, kung hindi para sa kauna-unahang National Gay Congress na Kerry Beck. Ay! Shala! Sumama po kami dito para po makita na may unity ang pagiging bakla. Join forces ang mga Becky para ipakita ang kanilang mga positibong kontribusyon sa lipunan. Bet ng ilang celebrities ang event, gaya ni na Rufa May Quinto, Carla Abellana, at internet star na si Maria Sofia Love. Pak! 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 Masalisan ako. Siyempre, present din ang patron saint ng mga Becky na si Vice Ganda. Ang guests of honor, sina Secretary Mar Rojas at Corina Sanchez na isa sa organizers. Malapit talaga ang puso ko sa mga bading. Sino kaya yun? Big time din na mga nag-perform gaya ni na Martin Rivera, Maricel Soriano, Ann Curtis na nakalimutang magpantalon, at hardcore na banda ni Lord De Vera na Maskulados. Yun, no? Si Secretary Mar, tuwang-tuwa! Yay! Sa sobrang tuwa, natulala na yata. Simpleng pangangampanya na ba, Itech? Of course, sinusuportan ko ang aking misis at tayo naman ay isang supportive na asawa. Yee! Umaksyon! Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Namiss ko bigla si Tado. Ano ba sabi ni Tado? Di bali ng tamad, di naman pagod. Mula sa mga pang-award na eksena, ito pang isang dapat bigyan ng award. Dinaig pa ng isang magnanakaw si Papa P. Sa galing umacting, bumuhos ang luha ng suspect matapos siyang mahuli ng mga kagawad ng barangay. Narito ang report. Kitang-kita sa CCTV ang pag-akyat ng lalaking ito sa gate sa isang bahay sa QC. Idol niya yata si Carlos Agassi dahil nakahubad pa siya. Maya-maya pa'y sinubukan na niyang buksan ang mga bintana. Pero nang hindi makapasok, ang kotse naman ang napagdiskitahan niya. Nang sitahin ng may-ari ng bahay, nakipagtsikahan pa ang suspect na si Sonny Boy Arnan. Tom Jones na raw kasi siya. Tumayo siya sa tapat ng bintana namin, nandun din ako.
So, kinausap ko, sabi ko, ano ba kailangan mo? Kailangan niyo daw ng pagkain. Sabi ko, bibigyan kita ng pagkain, lumabas ka muna ulit. Nang hulihin ng mga kagawad, para na siyang nanood ng maal-ala mo kaya dahil sa sobrang luha. Magpaliwanag ka, tol. Notorious daw na akyat bahay si Sunny Boy na iniisa-isa ang mga hilerang ito ng mga apartment. Nakumpiska sa kanya ang isang ninakaw na kutsilyo at posibleng nakadroga nang gawin ang krimen. Kanina pa pong umaga hanggang hapon hinahanap ng mga tanod dyan. Sa huli, nahimasmasan din ang iyaking suspect at inamin ang ginawa. Siguro kailangan lang niya ng shoulder to cry on. Pasensya na po. Nakarin niyo na po ako. Umaaksyon, R.A. Rivera, News 5, Kontrabando. Mukha namang inosente. Okay naman pala. Innocent naman pala. Kaya tears of joy yun kasi magbabagong buhay na siya. Okay, time out muna tayo sa mga balita, tol. Eto, tuturuan muna namin kayo paano mag-self-defense. O mga pamangkin, ito ang bago natin self-defense para maprotekta natin ang sarili. Sabi nga, bago ka makakuha ng submission, magkaroon tayo ng position. Eh, ano yung position na yun? Ngayon, magsisimula tayo sa side control. Ito ang side control. Dapat, nakakover to kasi kung sakaling ang kalaban mo bibira, pwede ka niya suntukin dito. O ganyan, pag wala yan, sapul ka na. Okay. Kaya dapat nakaganyan yan. Ngayon, para pumunta ka sa North and South choke, ganito ang gagawin nating submission. Ganyan. Tapos ikot tayo, papunta dito. Dahan-dahan pababa. Hindi mo pag-tap na. Okay, ganon. Dahan-dahan ka bababa pa ganon. Ang tawag doon, North and South choke. Anong tawag doon, Bert? North and South choke. So, back to you boys. Ay, Bye-bye. teka, binabati ko nga pala si Sir Ray. Happy anniversary po. Happy birthday. Alright mga kapatid, simulan natin ang pagpapaulan ng kagandahan. Direkta na tayo sa ating ulat panahon kasama ang eksperto sa weather na pang forever. Yan, oh. Ito na po ang pambansang B. Pasok, binibining Bea Benedicto. Mga kapatid, may dalawang bagong bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Mga sama ng panahon na tila bangers na nakapila at naghihintay na manalasa sa Central Luzon. Kaya asahan ang mga pagbaha sa mga makitid na lansangan sa Metro Manila tulad ng sa Espanya na nasa tapat ng UST. Babaha ng luha ng mga abangers dahil sa dami ng mga friend zone doon. Iwasan lang na lumangoy sa hanggang hita na baha dahil ang luha ng mga abangers ay mapait. Ha! Buti pa ang baha, umaabot hanggang hita. Anyway, trivia time tayo. Alam nyo ba na ang isa sa ating mga host ay hindi pa naliligo dahil may malaking gagamba sa banyo nila? I-comment kung sino sa palagay nyo. A. Kung si June, B. Kung si Hener, C. Kung si Bart at Makmak, at D. Kung ako. At yan ang ulat panahon. Back to you, boys. Kailangan talaga mag-ingat doon sa area na yun. Mga UST. Oo, dahil mapait yung baha doon. Bakit ba may gala? Balance lang sila ng Merinol eh. Merinol? Dito Ano ka yung talaga Merinol? Miriam na Katabi ngayon. ng ano, medium na ba kayo yun? Oh, yung Merinol. Hindi, may mga nakalap lang akong Datos. datos na ganun nga doon. O kasi ba't ba laging sinasabi na friend zone land yan? Ano bang meron sa paaralan na tinuturo ba ng mga Dominikano yan? Oo. Magbabalik ang kontrabando. Balita naman tayo mula sa mundo ng show business. Kasama syempre ang pinakataklesa, pinakawalang prenong komentarista ng popular na kultura, magbigay pugay kay Tito Ainri Smigman. Smigma. Kaibigan, sismisan na naman tayo. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ko ito sa aking sarili. Masaya at tahimik naman ang buhay ko nung ako ay nanonood ng mga art film galing sa France, Italy at Germany. Pero dahil sa trabaho ay kinakailangan kong manood ng mga katsipan na romantic, comedy o mga rom-com. Nabubuisit na ako sa mga rom-com dito sa Pilipinas. Mapapelikula man o mapa-TV, karamihan sa mga ito ay nagpakita ng kawalan ng imahinasyon ng mga producer, writer, director at lahat ng mga kasama sa paglikha ng mga katarantaduhang ito. Creative department, anong creative sa inyo? Mas creative pa ang
ko kaysa mga utak nyo. Sukang-suka na ako sa mga formula ng mga romcom na ito. Bakit lagi na lang sa una dapat ay nagkaaway ang bidang lalaki at bidang babae? Bakit kailangan na ang bidang babae ay may mga sidekick na maingay, pangit, mataba, makulit at overacting? Bakit kailangan may eksena na makikita ng babae na nakaubad ang lalaki? Bakit kailangan aksidenteng nabubusuhan ng pakipot na girlalo na palabas ng shower ang builit na may abs? Punyeta naman oh. Paulit-ulit na lang, mga batang bakita lang ang natutuwa niyan eh. Tapos magkakatuluyan din naman pala sa dulo. Wala namang masama sa love story. Wala rin namang masama sa komedy. Ang problema lang ay kapag hindi na nakakaroon ng originality at nagkukopyahan na lang itong mga ito. Kaya kadalasan nabububo sa inyo ang mga Pilipino. Diyan na nga muna kayo. Manood na lang ako muna ng pelikula ni Kurosawa. At yan po ang Showbiz Katsipan sa kabanatang ito. Ako ang inyong kritiko, Henry Smigman, nagsasabing ang dangal sa showbiz parang Coke Zero. Grabe si Professor Smigma, snob talaga niyan. Alam mo, snob talaga. Smigman. Paano mo mapapaligaya yung taong yan? Lahat na lang binatigos, lahat na lang mali. Wala atang gusto yan eh. Nagpapaligay siya mga Godard, Kurosawa nga binanggit eh. Osu, mga yan. Ano gusto niya? Wong Ano Kar-wai. lang sa kanya na pop entertainment lang yun. Pop pa yun. Hindi pa yung malalim. Iba pa yun. Pucha. Kaya naman ganun ang tingin niya sa show business. Ano kayong tingin niya sa programang ito? Ba't yan dito? Balitang pampalakasan naman tayo mula sa eksperto sa paghigop ng lakas. Eto na si Bart para sa sports segment na... Nagdurugo ang puso ko para nung iniwan ako ng dati kong jowa matapos kong bigyan ng motor. Bigo kasi ang Pilipinas na makuha ang pang-host ng 2019 FIBA World Cup. Pinili ng FIBA Center Board ang China na mag-host ng torneo. Mas maganda raw kasi ang mga venue doon at walang traffic at higit sa lahat, gumagana mga tren. Nakakalungkot isipin na kinapos lang tayo sa uli. Kumbaga, pinitikim lang na para nung nakipagwalay sa akin yung sakupang jowa matapos ko siyang ilibre sa time. So, ang puso ko naging uso. Ang iba, sinisisi ang gobyerno dahil sa kakulangan ng mga maayos na serbisyo. Pero wag na tayo magsisihan. Magsilbi na lang yung sana ito ng leksyon sa ating lahat. Pero kung ako ang nag-present ng FIBA, inukrek ko sana ng bonggang-bongga ang China. Grabe ang pollution doon. Sige China, sa inyo na yan, FIBA World Cup. Sa amin naman ng West Philippine Sea. Back to you, boys. 1, 2, 3, 4, Balitang brief muna tayo. Presyo ng gas nagmura. Sabi niya, mahal ako. Palakpakan tayo lahat. Ganda, ganda. Napaka-komprehensibo na balita yan. Rock and roll to the world. Dali. Yan ang mananalo ng Golden Dove Awards for Journalism. Yan. Ganda, ganda. Mga New York, gano'n. Ano? Oo. 1, 2, 3, upo sa bayton. Aarangkada na ang ating top 5 sa edisyong ito. Sa numero 5, ilang mura kaya ang pangakawala ni Davao City Mayor Rudy Duterte sa loob ng From the top to... mo kasi. Rock and roll to the world. So numero 5, ilang mura kaya ang kayang pakawalan ni Davao City Mayor Rudy Duterte sa loob ng 17 segundo? Wala pa na akong jurisdiction yan. Kung dito yan sa akin, wag mong gawain sa akin yan. Anak, talagang, I'm just warning you guys dyan sa Manila National. Do not ever kind of Ako, dapat orasan din natin kung kaya natin yan, tol. Sige. Ilang segundo ka mo? 17 seconds. Oh, sige. Ready, 1, 2, 3, go! Ilan? Wala ka naman binibilang eh. May katext ako mga netizens. May katext ako eh. Kayo na lang magsabi kung na-beat ni Bayaw June yung record. Sige. Gusto ko lang malaman, Comment nyo na lang. ano yung redeeming value ng pagmumura? buong segment na to? Sa tingin ko parang wala. Wala, no? Okay, Okay. next. Tignan natin yung numero 4. Yeah, baka meron. Sa numero 4, ano kaya ang masasabi ng international star na si Vanessa Wu tungkol sa mga Pilipino? Maganda. Wow! Masarap.
Okay. Sa number 3, bakit may redeeming value ulit? Ikaw ba ayaw mo masabihan ka na masarap? Masarap, gusto ko. Buti nga yan yung tinuro sa kanya eh. Eh pag sa kanto na punta yan si Vanessa Wu, iba yung tuturo niyan. Ano? Sa numero, parang kulang yung script ko, Ton. Ay, kulang ka. Kulang rin to. Ano ba Wala kayo? yan. Wala. Anong opisina ba to? Ay, yun oh. Yung sekretary ko. Ay. Sekretaryo mo na ngayon yan! Sekretaryo mo na Dati to. lang sa background natin yan ah! Sekretary ko yan. Yung buhok, ba't ganun mo yung buhok mo para makita sa telebisyon? Sekretary Ayan. ko yan. Kasi kulang yung script. Kulang. Ba, mayroon ka na palang sekretary. Kompleto naman yung script. Yung mga mo. netizens, Teka. mag-react sa inyo yan! Gusto ko lang malaman, yung sekretary mo, may dole na ba yan? May dole? Dole na yan. Hindi na kailangan. Hindi kailangan Hindi dole. na kailangan, oh. May patnubay ng magulang. Sa numero 3. Hindi, kaya mo na! Anong balas? Pag-usapan Alam mo natin kung kung bakit? bakit. Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi na kailangan ng ano yan, dole, dahil may patnubay ng magulang. parental Pag consent. kinakailangan, di ba? Hi, tita! Hi, tita! Ay, tita. Magbabalik po ang contraband. Hindi ba? Tapos na tayo numero mag-break. 3. Ano ito? Ito na yun. Andito yung script eh. Teka muna, ano bang qualifications yung sekretarya? Bakit? Siya na, sa dinami-dami ng, siya pa yung napili natin. Sa numero 3. Magbabalik ang kontrabando. Okay. Sa numero 3, ang sagot ng palasyo sa Chona Chona. o True State of the Nation address ni Vice President Jejomar Binay. Wow. Pre, palambutin muna natin yung puso ni Ganyan, Mami. tol. Hello po, tita. Kasama po kayo kasi sabi nga po ng MTRCB. So, patnubay ng magulang ang kailangan. At pinapatnubayan tayo. Alam niyo naman, tita, isang boto lang yung kailangan ko. Alam niyo na yan. Ano yan, tita? Boto ko. Sa numero 2, paano ma-amaze si Pangulong Mayor Era pag nanood ng tribal dancers? Easy. Tignan natin. Matindi, iba talaga si Erap. Appreciate lang Hanggang siya. talaga si President Mayor. At ang numero 1 sa top 5 sa kabanatang ito ay sino ang mas magaling sa lambada? Si Alma Moreno o si Atty. Harry Roque? Punong-puno ng redeeming value ang top 5 natin. Maraming salamat. Parang wala nang tayo nakalimutan. Pero Wala ka nakalimutan, Direk. Pa-check natin sa iyong sekretary. okay na, okay na. Gusto ko rin maging director! Paglaki ko! Ano yung sekretarya ko? Ako po, si Neroso Cupal. Hindi lang ako guard at eksperto sa politika. Eksperto rin ako sa lingwahe dahil ang Agosto ay buwan ng wika. Pag-usapan nga natin ito. Isang bagay lang ang kinatutuwa ko sa Pangulong ito, ang paggamit niya ng Pilipino kahit siya ay isang mapang-aping hasindero. Siguro naman, lahat ng mga suna niya ay naintindihan ng mas marami nating kababayan. Iwan ko lang kung siya ay pinaniwalaan. Pero ano ba itong inang nangyari ngayon? Ang mga kagalang-galang na tagapagsalita ng ating mga pinakamataas na opisyal gumagamit ng lingwahe na hindi angkop sa kanilang mga estado. Si Secretary Lacerda ng Malacanang tinawag na Charot. ang True State of the Nation ni Binay. Ang spokesperson naman ni Binay, ito ang sinagot. Shit na malagkit. Ano bang nangyari sa bansa natin? Hindi lang parang student council ang gobyerno. Para na rin parlor na nasa loob ng palengke. Charot, saka iklabo. Hoy mga bakla, bigyan nyo naman ng dangal ang mga pwesto ninyo. Nakahiya sa taong bayan. Sa bagay, ano aasahan mo? Sarili nyong presidente, humihirit ng Wow. Hoy Pinoy, kung humirit ka na rin lang, ayusin mo na. Dapat pataas. Wow! maraming salamat, Generoso Cupal, ang ating super eksperto sa Matindi yan, no? larangan ng security and counter-terrorism. At ngayon naman, sa kultura at wika. Oo. Dahil nga na yung buwan ng wika. Yung wish pala to. Okay. Sige. Sa mga abangan lang lagi, linggo-linggo. Dito sa Lunes. page na ito, sa yan. Yan. Pag kung san-san. Tapos merong hashtag dun.
Yun. Sa taas, gagamitin natin yan sa Twitter, Instagram, Facebook, at sa Friendster. Oo. Saan ba pwede mapanood to? YouTube, meron din. Pero mas maganda kung dito sa page na to. Wala sa TV to, ha? Baka Wala may sa mga TV. mga- Wala pa may mga mangmang sa TV, tatanong Anong oras to? Sa internet. Pag hindi ito nagtitrend, mawawala tong Wala. programa to. Oo. Higit sa like, Maging tataong graphics sa June. Yan. So tita, i-share nyo ha. Dapat mag-trending to next week. Bantaan mo nga pag di nag-trending dyan. Dahil sa nila, meron akong ano dyan, Backup. import dyan, may backup na ako dyan. Hepe, bantaan mo, Hepe. Kira niyo po, pag hindi na kayo nag-share at nag-like, papatayin ko kayo. At yan ang isa na namang edisyon ng mga namamaga at nagnalak ng balitaan. Ito ang programa para sa mga mangmang, mutakbiya at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo. Sabi lang na sabi ng... Rock and roll! Mga sampalin ako! Sa ngalan ni Lord de Vera, R.A. Rivera, Jun Sabayton, cute na Bea, Bart, at si Kupal. Siyempre, kasama natin ang mga lakbay aral natin. Yan. Talakpakan natin sila. Saka si Tita, si Epe, ayan. Ako si Ramon Bautista, walang kukontra sa... Kontrabando!